Ikaw ba ay isang computer business owner, no? At nararanasan mo or na-experience mo yung mga pagkakataon, no, na merong problema sa negosyo mo. Kunwari, nagka-problema si customer, tapos yung mga tauhan mo ay tanong ng tanong sa'yo. Or kunwari, kapag merong problema sa delivery, palaging ikaw yung hinahanap ng mga tao mo. Or kunwari, meron kang problema sa operations. Meron kayong pinrases na customer, meron kayong build, and then nagka-problema doon at palaging ikaw yung hinahanap ng mga tao mo. So, kung masakit na yung ulo mo dahil ganyan yung nararanasan mo sa computer business mo, then tapusin niyo po yung video na to mga boss. Dahil meron akong isi-share sa iyo mga boss na isang technique, no, kung paano natin yan malalampasan. At sure ako mga boss, after nito, meron ka ng idea kung paano yan gawin. Ayun, so by the way mga boss, no, ako nga pala si Rodio Silvido, no, isa po akong computer business owner for 6 years. And yung negosyo ko po mga boss ay nagsusupply po ako ng mga computer related na products, hardware and software sa mga corporate clients, company, businesses, and also government. So yan po yung negosyo natin. And also meron din po tayong mga resellers nationwide. Ayun, so ngayon nandito ako sa maliit kong shop. Ayan, so backstory mga boss, this year, we have decided na isarado yung dalawang branch namin. Meron po kaming dalawang retail store. And then we have decided na isara yon and home base na lang kami. So ito po yung setup namin. 'Di ba? Sobrang liit lang niyan. Yan, no. Ito marami kaming pending deliveries na nire-ready ng mga tauhan ko. So ito merong order para to bukas for delivery. Ito rin, ano ba to? Mm, mga USB, and then ano to? Okay, 1 terabyte HDD, one touch. Sige, yan. Tapos merong computer set, yan. Meron ding mga UPS. Yun, oh, para yan bukas. Dito sa kabila, meron ding laptop, monitor, and UPS. Ito, para to bukas mga boss. Yan. So, ito yung maliit na store namin mga boss. Nasa bahay na lang kami ngayon. And yun, every time na meron kaming orders, yan, piniprepare na yan ng mga tao ko para bukas, mas ano na siya, mas organized. So, bago ang lahat mga boss, no, meron muna ako isi-share sa inyo na story, no, sa negosyo namin. So, dati mga boss, nung nag-start po ako sa computer business, siguro mga way back 6 years ago, yan. Um, as a startup mga boss, tayo po palagi yung gumagawa, di ba? And dumating sa punto po mga boss no na kailangan mo na talagang mag-hire ng tao. And alam nyo ba mga boss na yung first three na employees ko ay ano talaga, kumbaga newbie pa no sa ganitong larangan ng negosyo. Alam nating lahat mga boss no na as a startup business owner, most likely niyan ay multitasking talaga lahat. So, syempre yung mga first na mga tauhan ko po is tinuturuan ko talaga sila ng almost all of the tasks sa loob ng negosyo. So, tinuturuan ko sila paano mag-marketing, paano mag-sales, paano mag-edit ng mga creatives sa Photoshop, sa video editing, mga ganon. So, meron ako isang tauhan mga boss na high school graduate lang. So, syempre, walang alam yan sa mga computers. Takot pa ngang humawak ng mouse at saka keyboard. Kasi nga, hindi sila sanay na gumamit doon. So, which is para sa akin, normal lang yan, no? So, ang daming business po talaga mga boss na pumalpak yan, no? And, ayun, sa akin naman, as an owner, as a leader, ina-advisean ko siya na, okay, next time, wag mo na yan gawin. Ito yung i-improve mo. And then, dapat hindi na yan mangyari next time.
So, ganun po palagi yung ginagawa ko. So, kumbaga, tinitrain mo talaga yung tauhan mo from scratch. Hanggang ngayon mga boss, no, ay palagi ko pa rin tinitrain yung mga tauhan ko para mas lalo silang gumaling sa craft nila, sa trabaho nila. So, which is, yan yung trabaho natin bilang leader, no, is to guide our team members na mag-develop pa sila, mag-improve pa sila, and para din yan sa negosyo natin. So, ayun, basta sa training ko sa mga tauhan ko mga boss ay hinahayaan ko po silang mag-isip. Hinahayaan ko po sila na maging creative, no? Kapag meron akong binigay sa kanila na isang process, so ako gusto ko na meron din silang ambag doon. Kumbaga gusto ko na pwede nilang i-improve yung process na yon as long as na magiging okay yan or maganda yung kalalabasan. And gusto ko na pulido yung trabaho. So yan yung messaging ko talaga sa mga tauhan ko. And yan, dahil dyan mga boss ay na-feel ko na nag-improve talaga yung mga tao kasi ina-apply din nila yon. And every time na meron kaming gagawin sa negosyo namin or kapag merong palpak, so sila na yung humahanap ng paraan kung paano yan masolve. So ganyan palagi yung ginagawa namin. And napansin ko, no, ngayon, kukunti na lang yung nakakarating sa akin na mga ganong problema. So kudos sa team ko ah. So ayun, back doon sa topic natin na isang technique na ginagawa ko mga boss at pwede nyo ring gawin sa negosyo nyo, no, kung paano nyo maiwan yung negosyo nyo. Kagaya nyo rin ako dati na kayo palagi yung nagdidesisyon. Every time na merong palpak, every time na merong malaking move, every time na merong galaw sa negosyo nyo, ikaw palagi yung hinahanap ng team mo. Kaya siguro hindi nag-improve yung team mo, hindi nila kayang magdesisyon sa negosyo mo kasi hindi mo sila hinahayaan na magdesisyon. Okay, so uulitin ko po mga boss. Kaya siguro ikaw palagi yung hinahanap ng mga tauhan mo para magdesisyon sa isang bagay sa negosyo mo kasi hindi mo sila hinahayaan na magdesisyon. Baka authoritarian ka talaga and gusto mo na lahat ng desisyon ay manggagaling sa'yo. Okay, so wala namang problema doon pero most likely kasi niyan mga boss, yan po yung magiging dahilan at magiging bottleneck bakit hindi ka makaalis-alis dyan sa negosyo mo. Okay, so let me explain mga boss, no? So para sa akin mga boss, lahat naman talaga ng desisyon sa negosyo natin ay dapat manggagaling sa atin bilang may-ari. Tama, di ba? Pero naniniwala ako na dapat sa umpisa lang yan. Kasi habang lumalaki po yung negosyo natin, dapat mapasa rin natin yung responsibility, no? Especially sa decision making. Okay, kasi meron po tayong ibang bagay na tinatrabaho. Meron pang marketing, meron pang cash flow management, meron pang accounting, ang dami pa. So, kung ikaw palagi yung nagde-decide dyan, ako, mauubos talaga yung oras mo. Okay? So, ito, para sa akin mga boss, merong mga bagay na tayo as owner lang yung pwedeng mag-decide. Okay? So, yun, mga malalaking desisyon yun. So, pangalawa mga boss, meron ding mga bagay or merong mga desisyon sa negosyo natin, minor decisions lang at pwede na natin yung ipasa sa mga tao natin. Okay? Meron ding mga desisyon mga boss na bigyan mo na lang sila ng template. Bigyan mo sila ng guide. Kunwari, merong problema sa customer. Bigyan mo sila ng guide. O, okay guys, kapag ganito yung problema sa customer, ito yung gagawin nyo, dapat hindi kayo lalagpas dito. Okay, so kunwari, merong problema sa shipment. Ayan, so magbigay ka ng senaryo. Kunwari, merong problema sa deliveries ng mga ito yung pine-prepare namin. Kunwari, merong problema to bukas sa delivery. So, isang example, na delay yung rider kasi
sobrang traffic. So ano yung gagawin nyo? Ikaw as owner, of course, manggagaling sa'yo yan at first, yung decision na, or yung is open nyo kung ano yung dapat gawin. So, kunwari, bigyan mo sila ng solusyon. So, kung na-delay kayo, so dapat unahin nyo yung mga pinaka-importante para yun yung iserve natin. And then, isort out nyo yung mga deliveries na pwede siyang ipagpabukas. So, mga ganong senaryo mga boss. And another one, pwede naman din na kausapin natin yung customer natin na, hello sir, si Roji po ito from Blue Arm Computers. So, ganito po yung nangyari kasi sir na naflatan po kami ng gulong sa delivery rider namin. So, okay lang ba sir na bukas na lang namin i-deliver yung order nyo po? Kasi kailangan pa po na i-repair yung service ng tauhan namin. Mga ganon. Yan, example lang yan mga boss. At ang dami pa pong pwedeng solusyon dyan. So, every problem po sa negosyo natin, ang dami pong solusyon dyan. And yan, sa mga maliliit na problema lang, kayang-kaya yung solusyonan ng mga tauhan mo. Basta i-clarify mo lang sa mga tauhan mo kung ano yung pwede nilang i-approve, ano yung pwede lang nilang i-disapprove, ano yung mga bagay na pwede nilang i-escalate. So, meaning, if i-escalate nila, so, kailangan niya ng tulong sa higher management. So, kailangan clear kayo dyan. Tapos, share mo rin sa mga tauhan mo kung ano yung magiging process nyo kapag nagkaroon kayo ng problema. Okay, so kailangan nyo lang yung pagmitingan and then ikaw as business owner, i-ready mo lahat yung mga gusto mo mangyari kapag nangyari yan. Para yung tauhan mo, meron na silang idea kung ano yung gagawin din nila. Basta, yun yung gawin mo. Okay? I-guide mo lang yung team mo and then hayaan mo sila na mag-decide. So, bakit ko nga ba ito sinishare sa inyo ngayon mga boss? So, sinishare ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako mga boss no, na kung gusto nating maiwan yung negosyo natin at kung gusto nating ma-improve yung negosyo natin, kailangan talaga natin na matrain yung mga tauhan natin na sila na yung magde-decide para sa atin. Kapag magawa mo yan, naniniwala ako na yan yung magiging susi para ma-free up mo yung oras mo sa negosyo mo. Kasi ang problema dito mga boss, kapag ikaw palagi yung hinahanap ng mga tauhan mo, every time na nagka-problema sa mga customers mo, sa operations, sa mga suppliers, lahat ng problema sa negosyo mo, sure ako mga boss na hindi mo talaga yan maiwan yung negosyo mo. Or kung nakabakasyon ka, palagi kang tumatawag kasi yun nga, need ka ng mga tauhan mo. So, kapag ganon mga boss, mabagal po yung pag-unlad ng negosyo natin dahil ikaw mismo na may-ari, ikaw mismo yung bottleneck ng negosyo mo. So, ayun, one last message mga boss, no? Tayo bilang isang may-ari, bilang isang negosyante, minsan mga boss ay nadadala din tayo ng ego natin, no? Kasi tayo yung leader, tayo yung may-ari, dapat tayo yung masusunod. Pero at the end of the day, kapag ganun palagi yung mindset natin, hindi mo na namamalayan mga boss na ikaw na pala yung nagiging dahilan. Bakit hindi ka makarelax? Bakit hindi mo maiwan-iwan yung negosyo mo? Kasi ganun yung sistema mo. Basta para sa akin mga boss, hayaan po natin yung mga tauhan natin na magkamali. Hayaan din natin sila na mag-grow. Hayaan natin sila na mag-decide para sa atin. Kasi at the end of the day, the more na nag-improve yung tauhan natin, the more na natututo sila, doon tayo papaldo. Doon tayo magkakaroon ng time freedom. Okay? So, ayun lang mga boss, no? I hope meron kang natutunan sa topic natin today. And invite pala kita mga boss. Meron po tayong grupo, no? Exclusively para sa mga computer business owner. So, ilalagay ko na lang po yung link sa baba. Ayun. And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!